Yusek, balikan po natin yung mga pangyayari nitong mga nakalipas na 2 araw lang po. Kahapon at nung Biyernes po, although sinabi na po no, ni Pangulong Marcos na ayaw na niyang patulan pa no, or magbigay ng anong pahayag dun sa mga naging statement ni dating Congressman Zaldico na nag-uugnay sa kanya sa mga kickback at budget insertions. Pero ano po ba ang assessment or tugon ng palasyo sa mga pinakahuling pahayag ni dating Congressman Zaldico? Kahapon po, naglabas pa po siya ng mga larawan, ng mga mali-maleta na may laman umanong mga perang i-deliver po. Opo, lalo po siyang lumulubog sa komunay ng kasinungalingan itong si Zaldico. Kasi sa bawat salita na bumibitaw at binibitawan ng kanyang bibig, mas lalong nakikita kung gaano ba kasinungaling o yung kanyang mga kasinungalingan. At lumalabas na parang siya nagpapagamit sa mga taong gustong pabagsakin ang gobyerno. Bakit natin nasabi yan? Yung mga salita po niya kasi na dapat na siya po ay inutusan na magkaroon ng 100 billion na insertions, samantalang nasa kapangyarihan po ng ehekutibo na gumawa ng proposed budget. So bakit kailangan tapikin pa siya para idagdag yung 100 billion na insertions? And at the end, itong 2025 budget po, 194 billion pa po ang binito at tinatanggal ng Pangulo. Parang napaka-illogical naman po na magpapadagdag ng 100 billion na insertions pero tatanggalin ng Pangulo ang 194 billion na mula sa 2025 budget. Pangalawa, hindi po kasi wala po sa kapangyarihan ng Pangulo. Ang pagka po ang usapin ay nasa BICAM conference na. Dapat alam niya po yan, mukhang nakalimutan niya po. Yung gumawa ng kanyang script ay mukhang nakalimutan ng katotohanan. At yung mga maletang pinakita niya, unang-una, kahit po kayo yung mga journalist, at mapanuri naman po ang lahat ng mga journalist natin dito sa bansa. Sa maleta, wala po kayo nakitang anumang ebidensya kundi maleta. At sana masuri niyo po yung mga dates na nakalagay dyan sa kanyang video. May nilagay po siya na 2024, starting January 2024 hanggang November 2024. Ay may mga maleta daw na pinadala. Ang mga tao niya, hindi pa nga po personal na nanggaling sa kanya, kundi daw sa mga tao niya. So in other words, kung ang sinabi niya sa unang niyang video ay nag-usap sila para sa 2025 budget nung mag-uumpisa ang BICAM conference. Nag-umpisa po yung BICAM conference noong November 2024. So papaano po masasabi na nagkaroon na po ng bigay ng maleta kung 2025 budget ang pag-uusapan? At paano mangyayari yun kung January 2024, hindi pa po nag-start yung BICAM conference. At kung sinabi naman niya, dyan sa video, meron date din na maleta mga January 2025, March, and May 2025. So paano rin po mangyayari yun kung January 13 pa lang na 2025 ay hindi na po siya head ng Appropriations Committee. Hindi siya chair. So saan manggagaling yung kanyang power? At kung siya yung natanggal, ibig sabihin po, di ba, wala na pong tiwala sa kanya. Ang mga kasamahan niya, so saan manggagaling yung kanyang kapangyarihan para magpadala ng mga maletang ito? So marami pong inconsistency sa kanyang mga sinasabi. Hindi na tutugma-tugma yung mga salita niya doon sa mga sinasabi niya, mga pictures na nakasama doon sa kanyang video. So, Yusek, kasi ang binabanggit po ninyo parang may mga butas, no? Or parang pagdating dun sa timeline na iprinisenta ni dating Congressman Zaldico. So, kapag sinilip po ito, kasi although ito nabanggit rin ni Blue Ribbon Committee Chairman na Senator Ping Lacson na kung sakali man no, na magkakaroon ng insertion ng Pangulo, saang punto ba dapat usually nagkakaroon ng insertion kapag ang Pangulo ay may gustong ilagay sa budget? Ito po ba sa NEP po talaga? Wala po ako nakikita sa ngayon na kailangan magkaroon ng insertion ang Pangulo dahil meron po silang kapangyarihan gumawa ng proposed budget. Ba't hindi na lang ilagay doon sa NEP? Okay. Di po ba? Kung may insertion siguro po mangyayari dyan, baka po may mga projects na biglaan na hindi nasabi. But as far as I know, hindi po kinakailangan kasi inaaral niya po yung budget, ilang buwan po aaralin yan, tapos magpapa-insert ka lang. So di ipasok na lang agad sa NEP. Bakit kailangan ng insertions pa? So lumalabas po dito yung insertions ang gagaling mismo sa Kongreso. Hindi sa OP, hindi po sa ehekutibo. Yusek, ang sabi po kasi rin ni dating Congressman Zaldico sa kanyang mga pahayag, nung
SONA pa lang, no, balak na raw niyang bumalik na Pilipinas. Pero ang Pangulo daw ang nagsabi na wag muna siyang bumalik at aalagaan siya. Tapos ang sinasabi niya ngayon, siya ang ginawang, kumbaga, scapegoat or poster boy, ika nga. So, nang marinig ito ng Pangulo, ano ho ba ang reaksyon po dito? Ganito yan, Tia, no? Sa nakita natin at nadinig natin sa video at nabasa ko naman yung transcript na yan, hindi naman ang Pangulo ang nagsabi sa kanya. Ang sabi ni Zaldico, sinabi di umano sa kanya ni Speaker Romualdez. Na stay out of the country. So, walang personal silang usapan, hindi nagkaroon ng komunikasyon si Zaldico sa Pangulo. Pangalawa, hindi po ba dapat siya muna ang magpakita ng ebidensyang nangyari ang mga ganyang kaganapan bago kami mag-react? At pangatlo, di ba dapat ipakita niya nasaan yung threat sa buhay niya? Nasaan yung ebidensya na nanganganib ang kanyang buhay? So, hindi pwedeng mag-react kasi dapat siya muna yung magpakita ng ebidensya. Pero, Yusek, bago pa nangyari lahat na ito, bago pa isiniwalat ni Pangulong Bongbong Marcos, no, sa kanyang State of the Nation address nitong July, yung mga anomalya sa mga flood control project, nagkakaroon po ba talaga ng direct communication sa pagitan ni dating Congressman Zaldico at ng Pangulo? Ganun po ba yung nature ng kanilang relationship na sila'y direktang nag-uusap? Wala akong alam na meron silang diretsyong usapan. Tingnan natin, Kung titingnan niyo lahat yung kanyang sinabi sa video, sinong kausap niya, di umano, na gusto ng 100 billion insertion. According to him, si Secretary Mina, hindi presidente. Biglang sinabi niya, gusto niyang itanong kung totoo to, sinong kausap niya, di umano, si Yusek Adrian Bersamin. Sumunod, ang nag-report siya, sinabi niya, si Speaker Romualdez. Sa lahat ng mga sinabi niya, wala siyang komunikasyon sa Pangulo. Wala. So, hindi sila ganun kaklose. Hindi sila ganun kaklose. Wala. Yusek, very serious accusations po ang ibinato ni former Congressman Zaldico kay Pangulong Bongbong Marcos. At alam ko sinabi po ninyo na dapat bumalik dito si Congressman Zaldico para panumpaan yung salaysay. Pero ano po ba ang mga susunod na hakbang ng Pangulo tungkol dito? May balak po ba siyang magsampa rin ng kaso? Because I mean, these are very serious accusations. Okay, ganito may serious accusation siya pero binabaliwala ng Pangulo yung kanya sinasabi kasi wala talaga itong basihan. So, siguro kung seryoso to, dapat may mga ebidensya na siya. Kaya sabi nga natin, kumatapang naman siya talaga at siya naman ay sinasabi niyang walang kasalanan at siya yung pinakamalinis na pagbibintangan ngayon. Mas maganda po talaga na siya ay umuwi at panumpaan niya yung sinabi niya. Kasi mahirap po na matanong siya. Mahirap na tanungin ang kanyang kredibilidad nang wala siya dito. Ang tayo lang ay sumasagot dahil doon sa kanyang mga nasabi at yun yung, kumbaga, nade-debunk natin, nare-refute natin. Pero mas maganda kung harap-harapan na marirefute yung kanyang mga sinabi. Yusek, kahapon po nagkaroon din po ng mga panawagan mula halimbawa sa grupo ni Kiko D. Nasabi po nila na kung ang Pangulo ay kasama na daw sa mga inaakusahan, paano daw matitiyak na magkakaroon pa ng patas na investigasyon? Ang sinasabi po nila, baka dapat maski ang Pangulo, wala nang talagang papel sa investigasyon. Ngayon po wala naman po siyang papel sa investigasyon. Yung pag-iimbestiga po nasa ICI. At mga kaso naman po ay nasa ombudsman. At alam naman natin, independent body po ang ombudsman. Ganoon din naman po ang ICI, Independent Commission. So hindi po naman nakikialam ang Pangulo sa pag-iimbestiga. At nai-report lang po ang mga kaso na isasampa. Katulad po nung mga kaso na isasampa po at isinampa na po ni Secretary Vince Dizon, DPWH. Pero yung pag-iimbestiga po, hindi po nakikialam ang Pangulo dyan. Alright. And Yusek, so sa monitoring po ninyo sa mga isinasagawang kilos protesta ngayong araw, meron po bang mga lumalabas po ba na mga posibilidad o mga reports tungkol sa umano'y destabilisasyon laban sa gobyerno? Hindi mawawala yan. Kahit noon pa po, maraming gusto magpaalis sa Pangulo sa pwesto. Lalo pa ba na may mga rallying ganyan at mukha talagang timing sa ating pagkita or pag-assess, timing itong salita ni Zaldico. At mukha nga nagpapagamit siya. Personal lang po ito personal lang po to, Miss Pia. Nagpapagamit siya sa mga nais magpabaksak sa Pangulo. Dahil
hindi kaya napangakuan siya na kapag iba na ang liderato, ay magiging maganda ang tadhana at hindi na siya makakasuhan pa. So, yun ang tignan natin. Kasi yun yung sarili ko na nababasa ko. Oho. So kapag may mga sinasabi po ninyong ganitong mga planong pabagsakin ng Pangulo, paano po ninyo, kumbaga, minomonitor yung sitwasyon? At meron po bang mga isinasagawang loyalty check sa liderato ng militar, ng pulisya? Normal po yan. Kahit naman po ang AFP, kahit po yung mga miyembro ng kasundaluhan, mga military officials po natin, yung merong obligasyon para sa pagmamonitor na to. Kahit hindi po siguro rally, kapag ka naman po ito ay nakita nila na merong mga ganitong klaseng pagbabanta, nagmamonitor po sila. It's normal, it's usual na trabaho po nila. Alright, Yusek Claire Castro, maraming salamat po at alam po namin na kayo po ay magmamonitor din po sa sitwasyon sa iba't ibang lugar sa Maynila ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa inyong oras at sa inyong panahon. Palace Press Maraming Officer. salamat, Pia, sa ating mga kababayan. Salamat po. Salamat po, Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro.